Kahit sino pang dayuhan, walang karapatang patahimikin ang mga Pilipino sa loob ng Pilipinas. Lalo na kung ambassador. Dahil mas mataas ang inaasahan sa inyo. An ambassador's behavior is limited by treaty. Even the Chinese Foreign Ministry spokesperson, Guo Jiakun, threatened Philippine officials on our very own soil, warning that they will pay a price for their words. The embassy has clearly violated Article 41 of the Vienna Convention on Diplomatic Relations, which mandates that foreign envoys must not interfere in the internal affairs of their host state. No embassy gets to decide who among Filipino officials is qualified to speak on Philippine interests. Sa mamamayang Pilipino tayo mananagot at hindi sa kinatawan ng ibang bansa para silang may quota ng pambabastos laban sa representasyong ito. Malinaw na malinaw ang pangalan ko sa official Facebook page nila, Mr. President. Target rin nila si Commodore J. Tariela, si Senador Kiko Pangilinan, pati ibang Pilipinong hangad lamang ay magsabi ng mga katotohanang nangyayari sa ating karagatan. Nananawagan ako ng agarang investigasyon sa disinformation network na yan dito sa Pilipinas. Kapag mga sundalo at opisyal natin ang ginugulo, usapin na ito ng national security. Kung naghahanap kayo ng katotohanan, eto, sasabihin ko sa inyo ang totoo. Chinese Embassy, kayo ang problema. Dahil sa tuloy-tuloy na pangaharas at panggigipit ng mga Chinese vessels ninyo sa mga Pilipino, kaming mga nasa loob ng tahanan namin ang hindi makakilos ng malaya. Alam po ninyo, nakausap ko ang Secretary of the Department of Foreign Affairs. Hindi po siya nakikipagkonsulta. Sa totoo lang, sa tansya ko po, nung nag-uusap kami, ayaw din po ng DFA yung ginagawa ni Ginoong Tariela. Nahihirapan nga po sila. Yun ang pagkakasabi sa akin. Dahil imbes na makatulong sa kanilang gawain at sa kanilang responsibilidad na panatilihin natin, yung gawin ba nating kahit na medyo mahirap. Ang sabi ko nga sa Chinese Ambassador, Mr. President, alam kong mahirap ang kalagayan natin. Pero kung papayag ka na, ikaw baka ako naniniwala na pwede tayong magsimula na ang lahat ng isipin natin, lahat ng gawin natin ay mga bagay na pwede natin pagkaintindihan. Pwede tayong magkasundo. Doon tayo mauna. Iyon ba naniniwala ka? Naniniwala po sila, Mr. President. Hindi po ibig sabihin na ako'y pumapayag na pagsalitaan ng hindi maganda ang ating mga kasama ng Chinese Embassy. Aba, hindi rin naman tama yun. Pero, hindi rin naman po tama na ang isang opisyal natin sa gobyerno na isang unipermado pa ay gagawa ng katatawanan o karikature ng presidente ng China. Kung yan, ginawa ng China sa ating Pangulo na si Bongbong Marcos, ako'y oposisyon, pero gagawin nila yan kay Bongbong, ay unang-una po ako magagalit. Sapagkat hindi ako papayag na babawin ng kahit na sino ang Pangulo ng Pilipinas. Spokesperson of the Chinese Embassy recently lectured Filipinos and worse, Philippine officials on the limits of freedom of speech. We are told that criticizing a foreign head of state is completely unacceptable. Well, let me say this then, Mr. President. If you do not like how democracy works in this country, then you are free to leave the Philippines. Get the out. Mr. President, kung hindi nila gusto kung paano gumagana
ang demokrasya sa ating bansa, malinaw po ang sagot. Layas. This is our house. Hindi sila ang boss natin at tayo ay mga tau-tauhan lang nila. Mr. President, our government officials spoke only the truth. They defended our sovereignty. They spoke as public servants of a democratic republic. They are correct, and the Chinese government is wrong.